recording muna tayo. Clipping mask, image to image. Ayan. So, makinig kayo dito. Control N new. Project tayo. Then international paper. So, nag-download na po ako ng character ko po dyan. Yun yung problema. Ito. Ayan. Ilagay po natin siya sa... Ayan. So, saan tayo pwede mag-download ng ng ganito, image? Pwede tayong mag-download dyan sa Google or pwede tayong mag-download sa kisspng.com or png3.com. Ito po yung makapag-download tayo ng PNG type ng mga images. Alright? Then next, unang-una kong gagawin po dito guys, ay isa-select ko po itong part na to ng phone o yung image. Okay? So, gagamit po ako ng quick selection tool. Ayan. Then next, saka po siya ikakopy. Ayan. So, ito na po siya ngayon. Nilagay ko siya sa isang another layer. Ayan. So, separate ko siya. And then, kukunin ko po yung model ko ngayon. Ito. Naghanap na po ako sa Pwede kayo maghanap sa sa mga sites. Ayan. And then next, ang next na gagawin ko dito, itatiming ko po siya ngayon doon sa image ko. So, paano ko yung gagawin para may timing ko? Ang gagawin ko sa kanya ay, babawasan ko po ng opacity. Ayan. Then next, saka ko po siya i-scale down, Ctrl T to transform, and then scale down ko siya para mag-fit. Ayan. Ayan. Gusto ko po yung position niya dito sa may pong ganyan. Then next, para mas may fit ko siya, gamit ako ng warp. Iwa-warp ko siya ngayon. Warp transformation, iwa-warp ko po siya. Yan. So, make sure na hindi po masyadong halatado yung pag-warp niya kasi minsan baka ma-compromise po yung image natin. No? Yan. So, once na nakapag-warp na, pwede ko na pong i-confirm yung transformation. At the same time, yung opacity ko po ay ibabalik ko sa 100%. Next dyan, ay duduplicate ko po to, yung copy natin. Ctrl J to duplicate. Then next, yung isang copy ko ay imamask ko. Hold Alt, create clipping mask. Ayan. So ganito na po yung mangyayari. Nakapasok na po siya sa phone. Gusto ko naman yung character ko ay nasa ibabaw. So dito po, dun sa copy, I will make a selection using quick selection tool. Ayan. Select ko lang po itong character ko. Okay? So once na maayos na yung selection, ang next na gagawin ko sa kanya ay, para mas maganda yung selection natin, ang next na gagawin ko ay refine. Magdadagdag po ako ng smooth or feather. Konti lang. Okay? And then next, once na may selection niya, tsaka ako magmamas. So ito na po yung mangyari sa kanya. Pwede ko na pong i-reveal po yung phone. Next, tsaka ako mag-a-add ng shadow kay doon sa image ko kasi nga parang hindi pa sila nagpipit kasi walang shadow din. So mag-a-add ako para parang naka-elevate po itong character na to. So, sa ilalim po ng character ko, mag-a-add po ako ng shadow. Dito. And then mag-add tayo ng shadow. Hold shortcut key ng tool natin, brush. So brush na lang gagamitin ko. Click here, hold shift, click, papunta doon. So, kailangan parehas po yung shadow nyo po doon. Then next, punta ako ng filter, blur, Gaussian blur. Ayan. Pag okay na siya, Ctrl T to transform. Then scale ko po ito. Ayan. Next, gawa ako ng masking. And then, punta ako ng gradient mask. Sa gradient, pipiliin ko po yung may 100% opacity sa kabilang kulay and then yung isa ay 0% opacity yung kulay.
And then, tsaka po mag-gradient sa mass. You know. Then, sa part na ito ay magbabrush po ako. Ay, hide ko po. You know. Bawasan ko po yung opacity para hindi madiin. Yan. Yan. So, parang may shadow po dyan sa part na yan na talagang nakapatong po yung buhay. So, pwede ko na pong bawasan yung opacity po dito. You know. Yeah. Then dito, pwede na po akong mag-add ng quotation, title, or any etc. na pwede po nating mailagay po dito sa character natin. So for now, kakat ko na po itong recording natin.